Anyway, para po sa ating food for the soul and food for the spirit today, medyo naninibago ako, partner, no? Basahin ko na lamang ho itong sa kawikaan, medyo mahaba-haba ng konti. Pero sa tingin ko po, kung papakinggan natin mabuti, may matututunan po tayo sa bawat kataga na babanggitin ko ho. Alright? Pag nilay-nilayan ho natin ito ngayong Webes, bago tayo pumasok o bago tayo gumawa ng ating mga araw-araw ho na gawain. Pero huwag niyong kakalimutan mo na magkape, ha? Kausapin ng Panginoon everyday para everyday ho okay at gawin natin po na today God is first. No? Okay, sabi po sa kawikaan, kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya. Tama, di ba? Oo. Ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. Tama naman. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang taong hangal ay naghahangad pa ng kahangalan. Tama, mali? Tama. Di ba yung gumagawa ng alimbawa, kurap ka, dahil nakatikim ka ng milyon-milyon sa lapi, Lalo ka pang lalo ka mangungurap. pang parang nadidemonyong mangurap. Tama ba? Ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit kung makukontento lang sila, ay palagi silang magiging masaya. Tama nga naman. Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Tama rin, ano? Tama yung sinasabi, di ba? Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang, pero may pagmamahalan, kaysa sa mag-ulam ng karne, pero may alitan. Tama nga naman, ano? Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Nangyayari din, ano? Okay. Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay maghihirap. Tama rin, ano? Amen ba yun? Amen. Ngunit kung ikaw ay masipag, buhay mo ay uunlad. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak ng hangal ay hinahamak ang magulang. May mga ganun din ng mga anak, ano? Tama yung sinasabi sa kawikaan. Ang taong walang pangunawa ay nagagalak sa kamangmangan, ngunit ang may pangunawa ay namumuhay ng matuwid. Saan po kayo doon? Saan po tayo doon? Okay? Mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Tama rin, ano? Tama? Tama. Diba? Parang ang hirap kasi kung magpaplano ka, sarili mo lang, na wala kang, kumbaga, Guidance. paghihingan ng opinion or suggestions. Tama po. Okay. Ngunit kapag mayroon kang o marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Okay. Nagagalak ang tao kapag akma ang sagot niya. Mas nagagalak siya kung nakakasagot siya sa tamang pagkakataon. Ang taong marunong ay daan patungo sa buhay ang sinusundan at iniiwasan niya ang daan patungo sa kamatayan. Wawasakin ng Panginoon ang bahay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng byuda. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masasamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Ang taong yumaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Tama nga naman. Dahil punong-puno yan ng partner, ng guilt, punong-puno yan ng pangamba sa buhay. Mabubuhay naman ng matagal ang taong hindi nasusuhulan. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Napapansin nyo naman po yun, di ba? Wala ho tayong pinatatamaan dito.
Ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita, sabi ko nga kanina, malayo ang Panginoon sa masasama. Ngunit malapit siya sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. So sa inyo gusto, yung papakinggan yung dalangin natin, maging matuwid tayo o masama? Ang masayang mukha, smile darl, ay nagbibigay ng tuwa at nagpapasigla ang magandang balita. Ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay maibibilang sa mga marurunong. Pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binabaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali. Ngunit kung makikinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. Ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang nagpapakumbaba, ito na yung dulo, nagpapakumbaba darlin, ay pinaparangalan. Pinaparangalan. Ang paggawa ho ng mabuti sa kapwa mga kaibigan ay may sukli. Galing ho kanino? Galing ho sa Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, gumawa tayo ng mabuti, magpakumbaba. Dito po sa nangyayari sa atin ngayon ang mahirap, walang nagpapakumbaba eh. Diba? Kaya hindi pinaparangalan. Ano nangyayari ho? Lalo tayo nagkakagulo. Correct. Lalo tayo nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Kasi walang gustong magpatalo. Walang gustong umamin. Walang gustong mag-sorry. Walang gustong magpakumbaba. Why? Because pare-pareho kasing magagaling at matatalino, partner. Pare-parehong may prinsipyo sa buhay ang mga magagaling. Minsan mga partner, mas masarap pang ano ka lang eh, yung simple ka lang, hindi ka masyadong maalam, hindi ka masyadong matalino. Kasi minsan, yung taong sobrang talino, partner, hindi niya na alam kung anong tama at mali. Lagi na lang tama, di ba? Ano ba yung sabi ko minsan? It's better to be kind than to be right. Minsan kasi sa sobrang talino natin, we want to be right always. Totoo. Pero Regardless nakakalimutan na nating maging kind. Oo. Tama? Totoo. Diba? Yun po yung totoo eh. Sino ba ang gusto nating maging leader? Do we want a leader na laging tama o mas magandang leader na maging mabuti? Mabuting leader. Mamili ho tayo, mga kaibigan. Kaya sa nangyayari ho ngayon, napapanahon din siguro na pagdilay-nilayan natin, mag-isip-isip po tayo at wag ho tayong padadaan sa mga pambobola, mga kaibigan. Maging matalino at wag maging mangmang. Okay? Huwag tayong maging mangmang sa mga nakikita ho natin sa kapaligiran at sa buhay po natin. Lalo na ho sa pang-spiritual na pamumuhay po natin. Sa tingin ho ba ninyo sa nangyayari ho ngayon yung lagi kong sinasabi dito, partner, ilang araw na. Di ba natutuwa ba ang Diyos sa nangyayari sa atin ngayon? Ikinatutuwa ba niya ito? Ikinagagalak ho ba ng Panginoong Diyos sa nangyayari ho sa atin? Ang magsasabi sa akin na, oo, sige po, sabihin niyo ho sa akin, bakit? Di ba? Kung sa sitwasyon na nangyayari ho sa atin today, ikinagagalak ho ito ng Panginoon, sagutin niyo ho, bakit? And then maniniwala ako sa inyo. Kung ano man ang relihiyon po ninyo, sasama ako. Di ba? Kasi parang wala akong nakikitang kabutihan, partner eh. Ito ba nangyayari ngayon, darling, sa atin? May kabutihan ba tayong nakikita na idudulot sa atin? Ito ba nangyayaring kaguluhan na ito, mga kaibigan, na sinasabi nga natin pataasan ng ihip, pagalingan? Di ba? Halo-halo na ho. Ito ba ay ikagaganda ng ating ekonomiya ng bansa? Ikagaganda ba? Hindi, di ba? Di ba? Kasi hindi tayo marunong magpakumbaba. Yun. Hindi tayo marunong umintindi. Oo. Ang pangsarili lamang ho natin, yung atin pong pinakikinggan at yun lang yung gusto nating masunod kung ano yung gusto ho natin, gustuhin po natin sa buhay.
Anyway, sana mapagnilay-nilayan po natin itong lahat. Hindi lang naman ho ito para sa mga matataas na pinuno ng ating bansa. Pero po itong ating food for the soul ay para po sa pangkalahatan.